Nakakaaliw si Joros dito. Literal na basag trip yung sa movie na 'to, marami silang na-insert na permanent residents ka dito sa Canada. Nakakabilib lang kasi yung Star Cinema 'pag gumagawa sila ng mga movie. Ayan guys, welcome back to myself. I'm Daisy Street. Ayan, dito po kami sa Edmonton, Alberta, Canada. And kung napanood niyo po yung recent upload ko dun sa Hello Lab, again, na sold out ticket. Ito na po yung update. Ayan, finally, nakanood na po kami. Ayan, after long day ng paghihintay, ayan, nakasingit po kami at nakapagpabook kami ng ticket. At ito po yung video na proof na nakanood kami. So, ayan guys, nakita nyo ba yung video? Ayan, yung nakita nyo doon, puro Pinoy yun. Puro Pilipino kami na nanood. At tatlong ano siya, alam nyo ba na tatlong ano siya? Sinihan siya. So, yan, yung isa lang yan, yung nilabasan namin. So, bukod pa ron, marami pa. So, ganun kalakas yung Hello Lab again dito sa Edmonton. At ayan, marami tayong sasabihin. Ayan, nakalista yung mga sasabihin natin kasi marami tayong matututunan dito sa Hello Lab again. So ayan, isa-isahin natin. So may mga nalista na ako dito na sasabihin. This is a review. This is not a spoiler kasi magkaiba yun Yung review kasi magre-react ka dun sa performance ng mga character. Yung spoiler, parang nagkukwento na kayo, parang pinangungunahan na yung movie. So wag naman ganun. So review lang tayo. So, kung hindi nyo pa po napanood yung Hello Lab, Goodbye, panoorin nyo po para mas maintindihan nyo po yung story. Pero, pag pinanood naman po natin yung Hello Lab, again, may mga flashback naman para mas maintindihan natin yung story. Pero syempre, hindi natin ikukwento dito, yung story. Yan, review lang tayo. Yan, unang-una, syempre, congratulations sa buong cast ng Hello Lab again. You are doing a great job. So, hindi pa man tapos yung showing, all in all, maganda na yung resulta sa mga naririnig natin. So, unang-una sa listahan ko ay yung location ng Hello Lab again, which is yung Calgary. So, yung Calgary, isa sa mga major city ng Alberta dito. So, yan, napakahusay ng pagpili nila sa location kasi yung Calgary ay malapit siya sa Banff. At yung Banff ay siguro mga from Calgary 2 hours drive siya. And then, malapit na siya sa Banff. And yung Banff is isa sa mga tourist attraction dito sa Alberta. So imagine meron silang 1,000 Rocky Mountains and 21 lakes. Ayan, alam ko yan kasi na-vlog ko na yan before. 'Di ba? Kung maaalala nyo, pag sinabing Canada, ang unang pumapasok sa akin personally, ang unang napasok sa isip ko is Vancouver, Toronto. Pero pag sinabing Calgary, 'di ba parang hindi natin kilala or hindi natin alam. But because of Hello Lab again, ayan, nagkaroon na ng interest yung tao sa Calgary. Sino naman yung nakaisip nun na piliin yung Calgary as a location ng shooting or ng Hello Lab again is napaka-brilliant na idea yun kasi talagang napakarami magagandang view dito sa Banff. Sa Banff pala, So, kayo na lang talaga yung makukonfuse kung saan kayo pupunta kasi talagang napakaganda ng mga lugar doon sa Banff. And pangalawa, yung story. Ang galing kung paano na-connect, pinagdugtong-dugtong yung story from Hello Lab, Goodbye to Hello Lab again. so from Hong Kong, tumawid si Joy sa Canada. And if you are coming here sa Canada, this movie, you should watch this kasi maraming matututunan dito. Maraming na-mention ng mga rules and restriction dito sa Canada para mas ma-enhance, ma-upgrade yung knowledge mo kung anong talagang ganap dito sa Canada. And then from 2019, yung Hello Lab Goodbye nga, di ba, nagkaroon tayo ng pandemic. And dito sa Hello Lab again is pinakita rin dito yung struggle at na-connect din dun sa story ni Joy at ni Ethan kung paano sila dumaan doon sa trials na yon. Tapos ako personally, nung napanood ko yung Hello Lab Goodbye,
parang wala akong reaction. Kasi napanood ko siya sa Pilipinas. Unlike dito sa Hello Love Again, grabe yung emotion, talagang damang-dama ko. Kasi, syempre nandito na tayo sa Canada. So, nalalaman na may mga insight na tayo kung ano talagang ganap dito. Iba talaga yung feeling pag malayo ka sa family mo. I feel you. And then, dito sa movie na to, marami silang na-insert ng mga parang educational material when it comes to Canada, yung mga pathway to be a permanent residence. So, ayun, may mention dun sa movie yung mga ah, eligibility para maging permanent residence ka dito sa Canada. Sobrang interesting, sobrang informative. Pero siyempre mga insight lang din yun. So marami pang rules na dapat mong aralin para maging permanent ka dito sa Canada. Ito naman tayo sa acting, no? Sa acting performance ng mga character. Ayan, kay Catherine Bernardo, may napanood akong review na ibang level daw, ibang level yung acting dito ni Catherine Bernardo. Mararamdaman mo talaga yung love, yung pain, yung hatred, yung arguments nila ni Ethan, doon lalabas yung mga emotion. So, it's a roller coaster emotion yung mararamdaman nyo guys. Kaya ready kayo. And then yung kay Ethan naman, played by Alden Richards. Pag umiiyak na si Alden, umiiyak na rin ako. Hindi ko alam kung bakit. So, feel na feel ko yung yung emotion niya na nilalabas niya dito sa movie na to. Hindi ko alam kung bakit. And then next natin naman si Joros. Nakakaaliw si Joros dito, grabe. Literal na basag trip yung yung ginagawa niya sa movie. Sobrang timing yung mga punchline na binabaton niya. And kami, habang nanonood kami, sabay-sabay din kaming tumatawa dun sa mga sinasabi niya. So, ang tawag nga sa kanya is icebreaker kasi sobrang drama na nung sitwasyon. Tapos papasok siya. So, matatawa kami. Yung tipong iiyak ka na, matatawa ka pa dahil sa hirit niya. So, ganun kagaling yung character dito ni Jim, played by Joros Gamboa. Sobrang galing ni Joros. So, naisip ko lang, bakit kaya dapat bigyan siya ng break or lead role, di ba? Kung mapapansin, kung matatandaan nyo, ayan si Empoy, di ba nagkaroon siya ng break sa Kita-Kita with Alessandra De Rossi. Ayan, naging Hank si Empoy. So why not si Joros, di ba? Pwede. Pero meron lang akong dalawang reason na nalungkot ako nung napanood ko yung movie. Number one, kasi hindi na kompleto yung cast from Hello, Love, Goodbye. May mga hindi nakasama. Pero syempre, hindi ko nasasabihin kung sino. It's for you to find out. Then, second reason is, syempre, yung reality. Yung nangyayari talaga dito sa Canada. And, yung kumbaga, the truth hurts. But when you face the truth, it will set you free. So, kailangan natin i-conquer yung ating fear when it comes to reality. So, ganito talaga sa Canada, pabago-bago ng rules, ng restrictions. So, dapat ready tayo dyan. Pero syempre, kung ano ang kalooban ng Lord, doon tayo. Pero I think hindi lang naman sa Canada nangyayari yung story ni Joy at ni Ethan. So, nagkataon lang siguro na dito sa Canada. Kaya ganun yung naging tema ng story. And then next naman natin yung soundtrack na Palagi by TJ Monterde. So, swak to rin yung lyrics niya sa movie kasi if you notice the lyrics, siguro mapipigure out nyo na kung ano yung ending. Ayan. Pero syempre may twist pa rin sa dulo. So, dapat panoorin nyo pa rin. Next natin, ito ay from Star Cinema and GMA Network. So, the collaboration. So, I think sila rin yung nag-collaborate sa movie na Rewind ni Marian at Dingdong. O, diba? Record-breaking din yun. And this is another record-breaking, guys. So, ganun talaga, pag sinabi ni Lord, diba, alam naman natin na ang GMA at ABS-CBN is magkalaban niya na network. Pero this time, nagkasundo sila, di ba? So, ganun talaga, pag love mo yung enemy mo, mas maraming blessing yung darating. So, if you want more blessing, you should love your enemy. Yun lang, add ko lang talaga. Yung Star Cinema talaga napakahusay gumawa ng mga record-breaking na movie when it comes to making a story. Ako, personally, kapuso ako pero nakakabilib lang kasi yung Star Cinema pag gumagawa sila ng mga movie. And kahit sa mga nila, sa mga talent nila, ang gagaling
acting. So, ang galing ng kanilang mga workshop. And finally guys, yung last pala, yung about sa spoiler and sa piracy kasi maraming nakakalungkot kasi maraming nag-a-upload ng piracy sa channel nila, syempre for views. And nag-i-spoiler, nagkukuwento ng story ng movie, eh, wag naman gano'n. Kasi yung ating mga kababayan diyan sa Middle East, kababayan, sa Middle East, ngayon pa lang po showing yung Hello Love again. And wag naman gano'n kasi respeto sa mga gumawa ng movie. Pinaghirapan po nila 'yan. And alam naman natin na bawal 'yan. So, wag po natin sila gayahin. So, bale instead po na mag-upload tayo ng piracy o mag-spoiler tayo, might as well i-support na lang po natin yung movie like this. Ayan, mag-upload po tayo ng mga legit information para po sa promotion ng movie. So, in that way makakatulong po tayo sa kanila. So, ayan guys, thank you for reaching this far. Ang dami ko bang gustong sabihin pero kailangan ko pa mag-edit. So, kailangan ko pa 'to i-upload. So, ayan. Ayan, congratulations sa lahat ng cast ng Hello Love Again and syempre sa lahat ng OFW na lumalaban para sa pamilya. Please support Hello Love Again and stop piracy. Ayan, thank you for reaching this far and see you to my next. Bye!